natin. Dalawa na naman content natin mga kababayan, no? So ito kasi, no, nadaanan ko to kanina. Palike po ng content, no, 500 na nanonood. So ngayon mga kababayan kasi, itong may nakita ko kanina dito. So ito si Pulong. So ito balita rin ito January 10, ngayong araw. So ngayon si Paulo Duterte nagdadrama ngayon. Yan, basta Duterte talaga madrama, no? So sabi ni Paulo Duterte, hindi ako luluhod sa inyo. Paulo Duterte blast House leaders for 2 billion cut in Davao budget. So ngayon, nagrereklamo ngayon si Paulo Duterte na yung budget nga po na allocated dapat sa Davao na 2 billion is tinanggal. At ang pinalit na lang po ata is 500 million. So alam naman po kasi ngayon natin na ito lang, no, sa mga tao po kasi na naniniwala pa rin sa Uniteam. Ang masasabi ko lang dito na may pagkahalong on denial pa itong mga vloggers na to. At yung mga individual po na nakasubaybay po sa update nga po or drama nga po ng politika sa Pilipinas. Wala na pong Uniteam. Diyos ko naman. Sige nga, press 1 nga dyan kung naniniwala pa kayo sa Uniteam. Press 1 nga dyan. Oh, wala nang Uniteam. Basag-basag na yan. At isa na nga po sa indications dito mga kababayan, itong ginawa nila kay Paulo Duterte. Ito lang, may nag-comment dito. Ano? Nasabi dito. Tao, kilala ko sa Tropang Bisaya. Loko-loko din yan eh. Takero, kilala mo sa Tropang Bisaya. Ano yan? Mabasa, no? Isang dating vlogger ng Marcos, tapos ngayon anti. Ayan. Ayan po yung mga vlogger po na ginamit lang po talaga yung popularidad ni PBBM noong eleksyon. Ay, ang daming ganyang vlogger. Ang daming ganyan. Lalo-lalo na yung mga kalye vlogger. Na sila, alam naman po natin mga kababayan, may naniniwala pa sa Uniteam. May 1.5 na. Marami kasing vlogger talaga. Ito napansin nyo lang. Marami kasing vlogger nung eleksyon na ang pinaka bread and butter nila sa pagbablog ay sa kalsada. Maraming ganung vlogger. Kumbaga sa kalsada yung pinaka-forte nila. So ngayon mga kababayan, yung mga karamihan sa mga kalye vlogger na yun, mga streetwise, sumakay lang naman talaga kay PBBM yan. Isipin mo, di ba, sa mga surveys, ang lakas ni PBBM noon. Ang lakas ng Uniteam noon. So sila, dahil naman sila sa mga wala naman silang, di ba, wala naman silang alam na content, hindi naman sila marunong magganito eh. Pansin nyo, ito lang, hindi sa mga hindi sa nagmamaliit, no? Yung karamihan pa sa mga kalye vlogger, hindi nila kaya mag-content ng ganito. Yung mga opinion na may halong evidence, di ba? Hindi nila kaya yan. So, syempre sila, gusto nila kumita ng pera noong mga panahon na yon. So, nakita nila na malakas po talaga ang Uniteam nung panahon po na yun, nung eleksyon. So, nakiki-Uniteam sila. So, ngayon, tapos na yung eleksyon. Tapos na yung pakinabang nila kay BBM, kay President Bongbong Marcos. So ngayon, balik sila ngayon sa mga dating talaga nilang ideology na talagang mga DDS talaga sila. So ganun, ang pangit talaga at isa na yan si Tropang Bisaya. Well, ano yan eh, nakausap po yan isang beses o hindi, multiple times nakausap po yan. Maayos yan nung election eh. Tapos ngayon, iba na yung content niya ngayon, di ba? Ang dami niya nila, ang dami mga kalye vlogger at isa na yan. Isa na yan si Press 2 kung wala. Sige nga, Press 2 nga kung wala ng Uniteam kasi may nag-press 1 ako eh. O sige. Press 2 kung wala ng Uniteam. Kasi may nag-press 1 kanina eh. Ang dami niyan. So, may mga vlogger na kalye vlogger na umalis na lang at meron namang mga kalye vlogger na ngayon ay nakiki-DDS. O, di ba? Ang dami, ang daming naniniwalang wala ng Uniteam. O, so, yan. O, kasi nabanggit nyo lang si Tropang Bisaya. Okay na yan. Hindi naman relevant yan. So, ngayon, ang daming 2. Ang daming 2. So, ngayon, ang isa sa mga ebidensya kung bakit wala ng Uniteam, yung ginagawa po ng Congress kay Pulong. Aminin man natin o hindi. Kasi hindi naman talaga ako kiss ass sa Congress eh. At ako naniniwala naman ako na ang ginawa nila kay Paulo Duterte, na pagtanggal nga po ng 2 billion budget sa Davao, ay parte po ito ng politika. At kung parte ito ng politika, ibig sabihin nito, meron ka na lamang dito yung Uniteam. So wala nang Uniteam, wala na talaga. Naniniwala ako doon. Wala nang Uniteam. Kaya nga ako, may mga kakilala ko mga vlogger na naniniwala pa rin sa Uniteam. Ang sinasabi ko lang sa kanila, actually, ang hirap ng narrative ninyo. Di ba pinaglalaban ninyo ang isang bagay na hindi na nag-i-exist?
Hello po, Ma'am Jocelyn. Hello po. Di ba? Ganun yung ano eh. So ngayon, balik na tayo dito, no? Balik na tayo dito. So ngayon, tinanggalan nga po ng 2 billion budget cut itong si Pulong. At ngayon, nag-iiyak-iyak. So sabi nga ni Pulong, hindi ako lulod sa inyo. So sino ba may hawak ng budget sa Congress? Si Martin. Siya talaga. So, ang problema ni Pulong ngayon, ito. Basahin lang natin ito dito, sabi dito. Davao Representative Paulo Duterte revealed that some 2 billion budget for various projects in his district for this year has been removed and the measly 500 million was left. So, sa 500 million sa Davao City, saan mapupunta yon? Anong mararating nun? Hindi, actually, maliit yung 500 million para sa Davao City. Actually, ilan bang ilang district mo sa Davao? Dalawa ba? Dalawa, tatlo? Tingnan ko nga. So, siya na, on the spot lang, district. How many district in Davao City? How many district in Davao City? So, tatlo. May tatlo. Tatlo, dalawa. Agdao, Buhangin, Bunawan, Takibato. So apat. Apat ba? May iba-iba yung sagot eh. So may tatlo, may apat, may 11. So whatsoever. Actually, okay na yan. 500 million, okay na yan. Hindi lang naman pala isa yung distrito ng Davao eh. Iyak-iyak mo dyan. Samantalang dati naman, nung presidente naman si Digong, nung presidente naman si Digong noon, buhay na naman kayo sa budget. Di ba? Ano lang yan, weather lang yan. Loko-loko kasi yung tatay mo tsaka si Sara eh. Ibis na unit team dapat, sila yung unang kumalas eh. Di ba? Pa-victim ngayon. Samantalang, nabuwag po yung unit team dahil po kay Sara Duterte. Dahil po kay Gloria, tatlo lang, tatlo. Okay, thank you. So, kaya po nabuwag yung unit team dahil po kay Sara Duterte. Tsaka kay Gloria. Nasumausaw po si Digong, nadamay si Paulo Duterte. So sa inyo nagsimula yung gulo na yan kung bakit nabuwag yung unit team. Di ba, naalala nyo mga kababayan, di ba, nung una, sabi ni PBBM noon na wala na tayong dahilan para papasukin ng ICC. Ayaw ko sila kausap. Pero eventually, dahil sa ginawang kaguluhan ni Gloria at saka ni Sara Duterte, nag-iba yung nagsimula lahat yan sa Tambaluslos issue publicly. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin talaga, kasi ako nasa loob nila ako dati, nagsimula po talaga lahat ng gulo na yan nung nasibak si Vic Rodriguez. So nung nasibak nga po si Vic Rodriguez nung nakaraang taon, so yung mga appointees nga po ni Vic Rodriguez na karamihan po yung mga DDS, nagkaroon na sila ng mga meetings na pabagsakin nga po si PBBM. Well, sila ang mga wala naman silang kwentang tao, pero ang mabigat po talaga dito, yung kay Sara at saka kay Gloria. So, sa kampo ninyo nagsimula yung gulo kung bakit nabuwag yung unit team, huwag kayo magpapaawa dyan. Kung sumunod lang sana kayo sa gusto ng takbo ng ating presidente na isipin nyo naman kasi mga kababayan, si Gloria ang kapal ng muka, gusto maging House Speaker. At alam naman po natin na yung impeachment nagsisimula po palagi sa House Speaker, sa Congress. So, syempre, mas nagtitiwala si PBBM sa pinsan niya na hindi siya ilalaglag. Yung si Gloria ang kapal ng mukha eh. Di ba? Nagkaroon ng lobbying, kinausap yung mga congressman para nga po palitan si Martin Romualdez. DJ Byron, maraming salamat, no? So, ayun na sinasabi natin dito. So, sabi pa dito, no? I also would like to inform all the Baweños. So, ito na. Nagpapa-comfort na. sa jurisdiction niya, no? So, sabi niya dito, I also would like to inform all the Baweños, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from our NEP, National Expedition Program, budget for the district, and left only 500 million. For the Baweños this year, said Duterte in the Facebook post. Okay, to all congressmen, ganging up on us. Yan. So, ayan na yung pakaramdam ni Pulong. Na pinagkakaisahan na siya, no? Do not give me that kind of bills, of BS.
Bullshit. O, di ba? I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. Duterte said. Duterte said he also learned from a reliable source that even the senator are explicitly request to refrain from putting projects in my district. Hindi ako luluhod para sa inyo, para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawenyo. He stressed. Yan. I keep my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from dirty politics in the House of Representatives, Duterte added. Okay. So ngayon, meron dalawang problema si Pulong. Hindi lang tungkol sa pagtanggal nga po ng budget niya, dalawa. So ang pangalawang problema ni Pulong ngayon sa Congress, tandaan nyo congressman din si Pulong tandaan nyo yan Okay. So ngayon, ang isa pang problema ni Pulong ay yung charter change. So ngayon kasi may kumakalat po kasi ngayon na balita na nagbabayad daw po ng 100 pesos kada pirma para po sa People's Initiative. At ang isa nga po naging target dito ay sa Davao. So actually mga kababayan, legit po talaga yon. Legit yun. Kasi may isang vlogger, sabi ko na kung sino, si Mima. Si Mima Alicia nag-PM sa akin kanina, pinakita niya sa akin yung form. So kumakalat na rin po talaga ito sa Leyte. Kasi si Mima taga Leyte. Kumakalat na rin po sa lugar nila. So syempre naman, first hand si Mima, di ba? Maniniwala naman tayo doon. So ngayon, ang problema ngayon ni Pulong dito, okay, enjoy your dinner, JC Moss. Thank you. Ako ba yan? So ngayon, ang sabi ni Pulong, Dabawenyos are not for sale. So ngayon, ang reklamo ni Pulong, basahin lang natin yung konti, no? Ang sabi dito, this is called People's Initiative for Charter Change. This is nothing but pure PI. Ano yung ibig sabihin ng PI? People's Initiative ba to? O putang ina, di ba? I was informed that PBA Party List Representative Margarita Mix Nograles is spearheading the PI movement. So People's Initiative movement in Davao City. I am against this People Initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. So ito, na-content ko na to kanina. Actually, wala nga nanood na content ko doon Na ngayon, ayaw ng mga Duterte ng People's Initiative. Ayaw ng mga Duterte ng charter change. Pero in the first place mga kababayan, nung panahon nga po ni Duterte, pinush din po nila yung charter change. At ang gusto pa nga po ni Duterte noon is federalism. Federalism ang gusto nila dati. So ngayon, ayaw nila ng charter change ngayon. Pero no panahon ng tatay niya na si Digong, okay lang. So medyo may tayo dito, may problema tayo dito. So, di ba parang, ano ba yan? Gusto nyo ba ng chachaw? Ayaw ninyo. Kasi mga kababayan, in my own opinion agree ako doon. Agree ako sa chacha. Especially, kung ito ay economic provisions. Sa term extension, medyo pa ako dyan, medyo malapa. Di ba? Parang medyo questionable ako doon. Pero sa economic provisions, pabor na pabor po ako sa chacha. Kahit nga po sila ni Robredo For example lang, no? Kahit sila ni Robredo pa yan, yung presidente kunwari, at nag-push siya ng economic provision, okay lang yun. Basta economic provision lang, okay lang yun. Pero yung mga DDS po kasi mga kababayan, sinto-sinto talaga. Basta pag ginawa ni Digong, okay sa kanila. Pero pag hindi na si Digong yung may gawa, ayaw na nila. Pero anong pinagkaiba nun? Para sila namang chacha yan. Nakuha nyo mga kababayan, di ba? Para sila namang chacha yan Yung parang ganito lang yung mga kababayan, di ba? Parang nagpintura ka ng bakod. Kulay yellow, kulay red. Pininturahan ni Digong yung bakod ng bahay ninyo, kulay red. Gustong-gusto ninyo. And then, yung kabilang part, pinirma, nag-ano naman si BBM.
nagpintura din. So paras lang naman pulay-pula yan, pero bakit mas gusto ninyo, di ba, yung pintura na ginawa ni Digong? So parang ganun eh. Paras lang naman charter change yun eh. Oh, yung mga DDS hirap makapag-comprehend. Oo nga. Di ba, yun ang punto natin dito eh. Oh. So ngayon, ito na. So ngayon, basag na basag ngayon ang narrative ngayon ng mga DDS. So, nung nakita ko ngayon na merong conflict ngayon, yung si Paulo Duterte at saka yung Congress, ang unang pumasok sa utak ko ngayon, paano na ngayon yung MOOE na narrative ni Sasurgando Sasot at saka ng mga DDS. So, alam naman po natin na ngayon, ang nakakainis talaga, no? Yung nakakainis talaga na narrative ng mga DDS ngayon, yung hindi mo pera yan. Yung spelling po ng hindi mo, yung spelling ng mo ay MOOE. Hindi mo pera yan. So, nainis po talaga ako dito kasi double standard sila. So, bakit ko nabanggit itong MOOE na to? So, ngayon mga kababayan, ang sinasabi ko lang dito, total, si Paulo Duterte ngayon ay nainis ngayon sa Congress. So, bakit hindi na lang ito yung maging paraan para ibulgar ni Paulo Duterte yung aligasyon ng mga DDS na ang MOOE ay isang mini pork barrel. Di ba? Ayun na sinasabi ko dito eh. O syempre, nainis na nga si Paulo Duterte. Sa tingin ko, mas maganda na ito na siguro yung tamang oras para i-expose na ni Paulo Duterte yung MOOE. Na sinasabi nga po ni Sasurgando Sasot na hindi daw po na-audit. O di ba? Para sa akin, napaka-logical nun. Pero yun nga lang kasi mga kababayan, wala. Wala eh. Wala. Kasi ito lang, no, matagal na po natin na content ito, na itong MOOE po na to ay na-audit po talaga ito. Meron siyang certification, pero hindi lang certification lang. Kasi ang ginagawa kasi ni Sasurgando Sasot, niloloko niya yung mga viewer. Diba ang sabi ni Sasurgando Sasot, ay ang MOOE, ano lang yan, certification lang yan, walang audit yan. Apparently, may tama siya. Pero, meron siyang hindi sinasabi. Certification yung ginagamit, pero hindi certification lang. Na-content ko na po dati yan, noong nakaraan pa, ilang buwan ko na na-content yan. Na bukod sa certification, merong minutes of meeting at merong resibo. So, palpak po talaga. At ngayon, ang sinasabi natin dito mga kababayan, kung nireklamo nila yung MOOE ni Congress, so sa tingin ko, dapat din siguro na ireklamo nyo rin yung MOOE ni Sara Duterte. Kasi nga po, si Sara Duterte, meron po siyang MOOE na 500 million last year. Tama ba? Oo nga, tama nga. Oh. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Confidential expenses. 500 million. MOOE yan. Ayan, nakalagay naman dito, malinaw naman, 500 million. So ngayon, ang ginagawa ngayon ng mga DDS, nireklamo nila yung MOOE ng Congress, pero baliwala sa kanila yung MOOE ni Sara Duterte na sobrang double standard nun. At ngayon mga kababayan, kung totoo talaga, na ginagamit pa yung MOOE para po sa pangungurakot, so ito na po yung tamang oras para ibulgar ito ni Paulo Duterte. Yun nga lang po, wala. Wala eh. Di ba? Wala. So palpak na naman po yung narrative po ni Sas. So dito po ako nainis kasi mga kababayan, na obvious naman po talaga na puro kapalpakan lang naman po yung sinasabi po dito ng mga DDS. Pero bakit hindi magamit ng mga follower nila yung critical thinking nila na basta pag sinabi ni Sas, basta pag sinabi ni Maharlika, naniniwala na kagad sila. Hindi ba sabi sa inyo, mga sinto-sinto yung mga DDS na. So yun lang po mga kababayan. So maraming salamat po sa 600 na nanonood po ngayon. So sabi ni J. Byron, kung yung sarili niya na niloloko niya kung paniniwala niyang sarili niya na babae. Grabe naman, nasaktan naman ako doon. Alam mo naman na bebe loves ko yan, si Sas. Tapos bukas punta pa kami, may lakad pa kami bukas, Diyos ko. So yan so thank you po, maraming salamat po. So palike na lang po ako ng content na to para po makatulong po sa algorithms po ng live stream po na to. Yan.